For our daily devotion, guys, today is Feb 4, 2026. So, Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. God doesn't waste anything, not even the hard parts of our story. Even when life feels messy or uncertain, God is at work behind the scenes. Trust that what you're walking through now is shaping what God is leading you to next. Yeah, ang daming pagsubok, sobra guys. As in, testing of faith na naman. Sabi ko nga kay Heinz kagabi, Dad, grabe, Feb pa lang. But parang grabe na yung sabay-sabay, lahat ng decisions and all sa mga taong pinapapasok ko sa life ko at lumalabas. Pero sige Lord, kasi iba yung God's protection, yung revelation ni Lord sa mga bawat, di ba nga, ang mga tao ngayon, or mga namimit natin sa buhay, is temporary lang sila, season na lang sila, or permanent na talaga. So, naniniwala ako kung ano talaga yung nasa puso at isip natin, lumalabas. Hindi mo siya ma-fake talaga. Lumalabas kung ano talaga yung nasa puso mo, the way you talk, the way you act, talaga. And ano yung intention mo. So, pag si God nag-reveal sa inyo, maniwala na kayo dun. Kasi pag hindi na siya healthy, wala na siyang peace sa heart mo. Ibig sabihin, it's time for you to, to decide na. And to set boundaries na rin siguro for your mental health. Kasi, ang hirap talaga. Ang hirap ibulit yung bagay-bagay. Ang hirap siya dalhin. Ang bigat. So, parang time na talaga na for you to set boundary na rin or boundaries na rin talaga sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo. Ang hirap kasi, di ba, sabi nga nila, go and make disciples, mga ganyan, or disciples, ganyan. Or talagang dapat intindihin mo kasi si God, ganito yung patience and all. Pero kasi, ang hirap pa rin yun yung struggle ko talaga na ang hirap sa mental health, to be honest, na ganun yung nararamdaman ko. Na which is kailangan kong matutunan na, totoo nga, si God nga, grabe yung patience niya, grabe yung pagmamahal niya sa mga tao. Pero ako naman, hindi naman ako yung talagang totaling, pag may inalis ako sa buhay ko, is wala na talaga. I mean, nagsaset lang ako ng boundaries ko na hanggang dun lang. Sabi ni God hanggang dun lang So, ito na yung lesson ko. Siguro, laging lesson din ako sa buhay nila. Vice versa. Diba guys? Ganun lang naman talaga yun kasi hindi tayo matututo hanggat hindi natin na-experience yung mga ganyang bagay talaga. Hindi yan dumarating sa buhay natin. So, minsan, pag may hindi maganda nangyayari or madalas, yung parking ko baka tabingi. Madalas, ang nasa isip ko na, Lord, anong gusto mong matutunan ko ngayon? Tapos pag ako may mali, nagsusorry talaga ako kay Lord na, sorry Lord kasi ganito, ganyan. Pero kaya, check natin yung heart natin. Ano ba yung lagay ng heart natin kay Lord? Ano ba yung lagay natin sa tingin natin sa sarili natin? Kasi sa totoong buhay, wala tayong kailangan ipagyabang. Yung mga meron tayo sa mundong to, wala yan. Dito lang yan. Ikaw lang nag-iisip niyan yung posisyon, kung anong title mo dito, wala yan. Hindi rin importante kay Lord yan. Importante kay Lord kung ano yung totoong intention natin sa Kanya. Ano yung nagagawa natin dito, kung nagagawa ba natin yung purpose natin, and kung paano tayo makibagay sa mga tao. Yun talaga. So, yung mga problema na yan, minsan nag-isip ako on the way, nag-worry ako and all, pero sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito. Kasi kung may trust ako sa'yo, dapat di ako mag-worry. Kung sinusurrender ko everything sa'yo, di dapat ako mag-worry. So, just go on lang. Gawin natin kung ano yung tama. Maraming mga struggles, obstacles along the way, but God is in control. Yun natin tatandaan natin. Part to ng plan ni Lord sa atin. So, yun.